Si Ginoong Michael Saylor na naman. Oo, si Ginoong Michael Saylor, ang founder ng MicroStrategy, ay tila bibili na naman ng malaking halaga ng Bitcoin sa mga darating na araw. Ito na ang ika-6 na linggo na nagpapahiwatig siya ng ganitong galaw. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para kay Bitcoin at para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit malaking balita ang muli niyang pagbili ng Bitcoin at ano ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin at kung ito na nga ba ang simula ng panibagong bull run. At then bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Michael Saylor, ang founder ng MicroStrategy. Pero pinalitan na po yung pangalan ng MicroStrategy sa strategy na lamang. Kaya, ayan, simulan po natin sa kung sino nga ba itong si Ginoong Michael Saylor. Ayan, para po sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. At maliban po dyan ay bakit po siya importante dito sa mundo ni Bitcoin. Ayan, si Ginoong Michael Saylor ay kilalang kilala bilang isa sa mga pinaka-vocal na taga-suporta ni Bitcoin. Siya ang founder po ng kumpanyang MicroStrategy o mas kilala sa ticker na MSTR sa stock market. Mula pa noong 2020, paulit-ulit na siyang bumibili ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang corporate strategy. Para sa kanya, ang Bitcoin ay isang superior na store of value kumpara sa fiat money tulad ng dollar. At ngayong linggo, muli na naman po siyang nagpapahiwatig na bibili siya ng Bitcoin. Paano natin nalaman? Simple lamang po, nag-post siya sa X na dating Twitter ng MicroStrategy Portfolio Tracker. At base po sa kanyang pattern, tuwing ginagawa niya ito, ilang oras o araw lang ang lilipas ay bigla siyang mag-a-announce na bumili na sila ng Bitcoin. Hindi po ito chismis lang. Gani-ganito ang nangyayari sa nakarang 6 na linggo. Ngayon ay gaano naman po karami ang hawak na Bitcoin ng strategy? Ang kumpanyang MicroStrategy na tinatawag ngayon bilang strategy ay kasalukuyang may hawak na 576,230 na Bitcoin. Grabe ano? Halos kalahating milyong Bitcoin na. Ayon po sa mga datos, katumbas ito ng halos $62 billion base sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin. At ang huli po nilang pagbili ay nitong May 16 lamang kung saan ay bumili po sila ng 7,390 na Bitcoin sa halagang $764 million. Ibig sabihin, hindi po talaga sila tumitigil. Para bang kada linggo may bagong pagbili po sila para itong suki ng Bitcoin supermarket. Ngayon is bakit po ito importante? At ano po ang epekto ng pagbili ni Ginoong Michael Saylor sa market? Kapag may malaking institution na tulad ni Strategy na bumibili po ng Bitcoin, hindi ito maliit na usapan. Ito ay may direktang epekto sa presyo ni Bitcoin. Sa kasalukuyan, nasa $106,000 ang presyo ni Bitcoin. Pero bumaba ito ng halos 5% mula sa kanyang all-time high dahil po sa profit taking at iba pang mga economic factors. Ngayon, maraming analyst ang naniniwala na ang susunod na pagbili ni Ginoong Saylor ay maaring magsilbing spark para muling tumaas ang presyo ni Bitcoin. Ang tawag dito ay institutional inflow. Kapag pumasok ang malalaking pera mula sa mga institution tulad ni Ginoong Saylor, nagkakaroon ito ng domino effect sa market. Sumusunod ang mga retail investors, traders at pati mga whale. Kumbaga, kapag nakita nilang bumibili si Ginoong Saylor, para bang sinasabi nito sa buong mundo na safe bumili ngayon. Kaya marami ang sumusunod. Ngayon ay paano naman po naaapektuhan ang market sentiment tuwing bumibili si Ginoong Saylor? Kapag nagpapakita ng galaw si Ginoong Michael Saylor, hindi lang ang mga regular na trader ang nakakapansin. Pati mga hedge funds, institutional players at malalaking whales ay nagiging alerto. Ang market sentiment ay nagiging bullish o positive.
Pero hindi lahat ay naniniwala. May ilan din na nagsasabi na hindi raw sapat ang galaw ni Ginong Sailor para tuluyang itulak pataas ang presyo ni Bitcoin. Katulad na lang ng isang kilalang high-risk trader na si Ginoong James Wayne. Dati inakala niya na abot si Bitcoin sa $121,000 ngayong linggo. Pero bigla po siyang nagbago ng isip. Isinara po niya ang kanyang $1.2 billion na long position at nagbukas po siya ng short position. Ibig sabihin ay tumataya po siya na bababa ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan, na-content ko po yan. Kaya panoorin na lamang po ninyo yung video na ginawa ko tungkol dyan para sa mas kumpletong detalye. Ngayon kung tutuusin ay may dalawang panig po dito. Ang mga umaasang tataas si Bitcoin dahil kay Ginoong Sailor at ang mga naghihintay na bumagsak ito para kumita sa downtrend. Labanan po ito ng bulls at saka bears, mga ka-crypto. Ngayon ay bakit po paulit-ulit na lang na bumibili itong si Ginoong Michael Saylor ng Bitcoin? Simple lang ang dahilan ni Ginoong Michael Saylor. Naniniwala siya na ang Bitcoin ay hindi lang digital gold kundi ang ultimate hedge sa inflation. Sa kanyang mga panayam, sinasabi niyang I only buy Bitcoin with money I can't afford to lose. Ang ibig niyang sabihin dito ay para sa kanya mas mainam nang ilagay kay Bitcoin ang pera kaysa sa fiat currency na laging naapektuhan ng inflation. Sa pananaw po niya, habang tumatagal, lalong tataas ang halaga ni Bitcoin dahil limitado lamang ito at hindi po basta-basta nadidevalue tulad ng pera. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ang galaw po ni Ginoong Sailor ay isang malaking signal. Kapag nakita nating bumibili ang mga tulad ni Ginoong Michael Saylor, pwede itong ituring na isang confidence indicator. Hindi man tayo makabili ng milyon-milyon na halaga ng Bitcoin tulad niya, pero pwede natin siyang gawing batayan kung kailan magandang pumasok o magbantay sa market. Kung sakaling magkaroon ng rally dahil po sa pagbili ni Ginoong Saylor, pwedeng tumaas po ang halaga ng hawak nating Bitcoin at iba pang mga altcoins. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi dahil bumili po siya ay bibili rin tayo agad. Mahalaga pa rin po ang risk management at saka proper timing. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang sunod-sunod na pagbili ni Ginoong Michael Saylor ay malinaw na patunay kung gaano po kalaki ang tiwala niya kay Bitcoin. Hindi ito hype lang. Isa siyang corporate leader na willing ilagay ang pera ng kanyang kumpanya sa isang asset na volatile pero may long-term potential. Pero sa kabilang banda, dapat din nating alalahanin na ang bawat galaw po niya ay may epekto sa market. At kung hindi po tayo maingat, pwede rin po tayong matalo. Kaya ang pinakamagandang gawin po natin ay mag-observe, learn, at saka mag-analyze. Hindi natin kailangan gayahin si Ginoong Saylor, pero pwede tayong matuto mula sa kanya. At ngayon hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.